Ayan, andito na ako. Katatapos ko lang maligo. At bababa na ako mga guys. Mag-aalmusal ako. Ay, samahan niyo ako, muli akong bababa sa araw na ito. At mamaya, pag namalengke ako, pag pumunta ako sa supermarket, muli niyo akong samahan. Yan. Maglalakbay tayo uli ngayong araw na ito, ngayong linggo na to. Ulitin ko mga kabayan, mga guys, wala akong pasok ngayon. Pero maaga pa rin ako nagigising. Siyempre, pag sabi nga nila, pag medyo nag-iedad ka na ng mga 50 plus, di ba? Nag-iiba na yung mood mo. Ayan. Tara, baba tayo. Samahan niyo ako. Kunin ko muna tong ano ko. Layo yung kasama to eh. Hindi mawawala sa akin to. Kasama natin palagi ito. Ayan, baba tayo. Buksan ko yung pintuan para makapag-almusal ako. Tara, samahan niyo ako. Ayan. Baba tayo. As usual, ngayon na naman, the same na naman. Dito tayo sa kusina. Yan. Bali mga guys, sasaing ako kasi gusto ko kumain ng kanin sa umaga. Pero bago ako saing, bago ako prepare ng almusal ko, punta tayo dun sa dito. Silipin ulit natin tong backyard. Yan. Silipin natin to, yan. Silipin natin. Kasi, yan. Gusto ko dito lagi sa umaga. Tumayo. Kahit mga ilang lang, sandali lang. Kasi, fresh na fresh ang hangin dito. Yan. Di ba naobserbahan nyo? Maraming mga puno. Ayan o. Puno. Ayan. Puno. Ayan. Ayan. Ang daming puno rito. Talagang ano matawag doon na di ba may kasabihan tayo yung tungkol sa kapaligiran. Di ba yung nakalimutan ko na eh. Yung nga sabi nila, yung cleanliness, yan. Kapag green yung kapaligiran mo, yan. Malinis talaga yung isang bansa o isang lugar, di ba? Yan. Hindi lang yan mga kabayan, mga guys. Hindi lang yan. Pag naglakbay pa tayo sa labas, sa kalsada, pag pumunta tayo sa iba't ibang panig ng lugar ng bansang ito, marami tayong makikita mga puno, lalo na sa mga motorways, dual carriageways. Yan yung tinatawag nilang mga highways eh. Yan. Pag bumibiyahe nga kami, yan, ang daming mga puno kong nakikita. Talagang yung nila, yung parang bukid nila, grabe. Kala mo golden golden farm eh, kasi napakalinis yung nila, yung farm nila. Yan. Baba na ako, punta na ako sa kusina. Kain na ako guys, mag-almusal ako. Magsaing muna ako, wait lang dating gawin, lalapag ko yung phone ko. Dito ako sa kusina. Binuksan ko muna ilaw kasi maaninag dun sa bintana eh, gaya ng dati, para makita nyo yung liwanag. Prepare ako ng magsaing ako, gusto ko kasi kumain ng kanin. Magsaing ako mga guys. Yan. Okay. Saing tayo. Tingnan nyo niluto ng kasama ko bago ako mag Tingnan nyo.
Pakita ko sa inyo. Wow, ang sarap. Baboy yan eh. Sila mga European, mahilig sila sa mga baboy. Lalo na yung mga Romanian. Mahilig sila sa karne. Pinirito niya. Diba? Sarap, no? So, ako eh, iwas naman ako sa ano, sa baboy. Lalo na mga pinirito yan eh. Yan. Kaya, iwas ako. Kaya dito muna ako magkain ako, tapos itlog lang kainin ko. Gano'n na kasi ang ano ko, pagkain ko mga kabayan eh. Itlog lang kakainin ko lagi sa araw-araw. Gusto ko yun eh. Sa katawan ko ah. Yun ang gusto ko eh. Yan. Sain tayo. May bigas pa naman ako dito. Hindi ako nakapag-order eh. Sana magkasya ito kung ano. Hanggang sa linggo. Magkasya yung ito. Pilitin ko ito kasi. Hindi, wala akong ano. Pag di ko pinagkasya ito, wala akong babaunin. Wala na ako pagkain. Sa isang linggo. Pilitin ko guys na pagkasya ko kasi siyempre isang linggo, di ba? Siguro kaya naman yan. Wait lang. Dagdagan ko na para kasi ang katanghalian. Para magtanghalian ako. Kasi dun sa ano, sa supermarket dun, wala akong ano eh. Walang mabilihan kasi ano, na jasmine rice. Wait lang ha. Nugasan ko lang yung bigas. Siya na mga guys ha. Hugasan natin yung bigas. Kasi kakain ako ng kanin sa almusal sa umaga. Pero alam ko kayo dyan na di ba, lalo na dyan sa bansang Pilipinas, pandesal yan, mahilig ang mga Pilipino sa pandesal yan. Alam natin yan eh. Ganyan ang mga kababayan natin sa bansang Pilipinas. May pag sa umaga. Misa pa nga yung pandesal, may kasamang pansit, di ba? Pansit bihon. Sa mga tindahan meron ganun sa umaga eh. Ganun ako dun sa sa tinitirahan ko sa sa Manila. Ganun ang ginagawa ko nung nandun ako. Pero gusto ko talaga, sa akin, lalo na sa edad ko, gusto ko sa umaga kanin, tapos sa gabi, tinapay lang. Masarap nga yun, no? Pandesal, tapos pansit, tapos tugupan mo ng kape. Ako po. Yun ang gusto ng mga ng mga Pilipino eh. Yung mga ganong, mga tipong ganun, almusal. Mainit na kape. Tapos sabayan ng pandesal.
Ganun ang mga gusto ng mga Pilipino, yun ang ugali ng mga Pilipino eh. Sa atin diyan sa bansang Pilipinas. Siyempre, lalo na yung mga kababayan natin na medyo tama na yung budget, di ba? Inokontrol yung budget nila. Siyempre, tanghalian na naman, pagkataas ang almusal, tanghalian, hapunan. Ganun ang buhay natin dyan eh. Ganun ang lagi na lang. Misa nga, iba. Wala nang kasamang pandesal, kape na lang. Mainit pa, black coffee. Ang iba naman, bumibili, 3-in-1. Gaya ng mga coffee ko, ganon, di ba? Mga Nescafe rin na 3-in-1. Ganon ang iba mga Pilipino eh. Pagising sa umaga, kape dyan, yan. Habang nagkukwentuhan, nagkakape, di ba? Pero mas maganda kung mag-almusal tayo, samahan natin ng mga solid foods, ng pandesal. O kung yung iba, sinangag pa nga, tapos tuyo. Naku po, ang sarap nun. Nagkasain na ako mga kabayan, mga guys. Nagkasain na ako. Kasi, mag-aalusal ako ngayon. Bali, na-observahan ko pala kahapon, hindi ko na malayan. Dalawang beses para ako ng ginger tea. Umaga. Tapos di ba, umuwi ako ng hapon na ginger tea na naman ako. Dapat pala, di ba, green tea. Kaya gagawin ko ngayon, babalik talin ko. Green tea naman tayo. Ano o. Ay, mali pala. Ginger tea pala to. Yan. Green tea tayo ito. Green tea. Kailangan kasi balanse lagi. Para sa akin Para sa akin lang. Yan. Binalanse ko lang kasi. Pero kung wala na akong stock ng ginger tea, puro green tea inumin ko. Yan. May stock pa kasi ako eh. Kaya ganun. Tapos yan. Yung carnation, hindi mawawala sa atin yung evaporated milk. Kasi yung nasa akin ngayon is carnation. Napopromote na natin yung carnation Yan. Kasi madalas nagamit ko, di ba? Yung isa. Yung, hindi ko na nga nabanggit sa inyo kung anong brand yun. Yan. Bale, ito. Piniprepare ko lang. Kasi nagkasayang pa ako eh. Tapos piniprepare ko na rin yung itlog. Itong itlog ko, nakita nyo na ba to? Ganito kasi dito ang itlog. Kapakita ko sa inyo. Wait lang. Excuse me. Yung itlog na bibili dito, ganito. Ayan Ganyan. Ganyan ang itlog na binibili dyan. Bali, ito, 1, 2, 3, 4, 15, tatluhan. Hindi ko lang alam kung meron sa atin sa Pilipinas na gano'n eh. Hindi ko alam eh. Yan, mas makakamura kapag ganyan yung maramihan. Kasi meron din meron din dosehan. Pero yung presyo niya din nagkakalayo. Pero ito binibili ko. Yan yung ganitong itlog dito. Yan, magluto ko ng itlog mga siguro magluto ko ng tatlo, ang dami nagugutom ako. Hindi ko alam kung bakit eh. Tatlo, bibili ako yun eh. Na ganyan ulit, stock. Di nawawala sa akin yung itlog na yan, di nawawala sa akin. Yan. Kasi, ang gagawin ko, fried egg. Kasi maglalakad ako ngayon, pumunta ako sa di ba? Pupunta ako sa supermarket ngayon. Kaya mag-aalmusal ako. Pero, mag-aalmusal muna ako, tapos pahinga ng konti. Baka kausapin ko muna yung misis ko kasi sinasabi ko sa kanya, nagbablog ako eh. Pag hindi ko siya sinagot, alam niya na yun. Pero nag-uusap kami hindi ko siya kinakausap Siyempre,
kailangan natin kausapin natin yung pamilya natin, mga kabayan, mga guys. Kailangan kausapin natin yun. Hindi pwedeng hindi natin kakausapin yun. Ako, wala yun. Yun naman ang dahilan kaya tayo pumunta rito eh. Para sa kanila. Kasi mahal natin ang family natin. Pag in-ignore natin sila, hindi maganda yun. Tandaan yung sinabi ko sa inyo. Ewan ko lang sa mga ibang mga kasama kong OFW kung paano nila tinatrato ang family nila. Hindi maganda yun. Kasi may pananagutan tayo sa family natin. Pakita ko guys yung preparation. Ay, pakita ko lang sa inyo pala yung ano yung ito yung almusal ko. Yung combination ng mga almusal ko. Wait lang. Kaya handa ko ha. Para makita nyo. Ayan. Ayan o. Combination yan o. Itlog. May ketchup na ako. Evaporated milk. Honey. At saka yung green tea. Diba sabi ko nga sa inyo na hindi ako nag-aasukal. Mag-aasukal lang ako kapag nagluluto ko ng adobo, sinasamahan ko ng konting asukal. Kasi ang halo kasi ng adobo, di ba, suka at saka toyo. So, ako ganun may kasamang konting asukal. Kaya ganun ang ginagawa ko pag nag-adobo ko. Hindi, ulitin ko lang yung sa pagluluto ko pala. Hindi yun yung vlog ko sa tukol sa pagkukuking, hindi Yung vlog ko, araw-araw ng buhay ko dito sa UK. Pagising ko sa umaga, almusal, yun ang vlog ko. Kaya, yung makakanood sa akin ng mga Pilipino mga kabayan natin na nagluluto ako tapos hindi nga luto mo. Vlog yun kasama sa araw-araw ng buhay ko yun. Yun ang alam kong gawin Yan. Pero hindi talaga ako professional cook. Kaya ito, kumukulo na. Silipin natin. Pakita ko sa inyo. Kita nyo? Kumukulo na. Iangat ko siya. Ganun Kasi gawin natin ng konti. Tapos pag medyo magda-dry na siya, saka natin siya hinaan yung apoy. Yan. Pagsahin ko, ewan ko sa mga iba dyan. Siguro ganun din naman yung mga iba, pero may kanya-kanya kasi silang technique sa pagsasaing. Yung iba naman, rice cooker, di ba? Yan. Ngayon, ito na. Medyo, na siya. Hinaan ko na yung apoy, iinin ko na siya kasi wala na siya, tuyo na yung tubig Pinakamahina. Pinakamahina. Tapos orasan ko siya ng 10 to 15 minutes. Pero hindi na nga, pag 15 sobrang, pati kasi ganito, 10 lang pwede na. Kaya, ang oras ngayon is 7:55 na. Bali, mga 8:05 ko siya papatayin. Luto na yun. Ngayon, habang hihintay ako sa kanin, magluluto na ako ng itlog, mga kabayan, mga guys. Ano lang gagamitin ko, pwede na to. Kasi, dito ko kasi ginagamit yung pag-boiled egg Di pa ako nag-boiled egg, mga kabayan, di pa ako nag-boiled egg. Kasi, maganda sa katawan yun Ang hilig ko kasi sa mga fried egg, hilig ko yun. Kaya, kuha ko ng, mangkok. Ayan. Dito ko nilagay yung ko. Parang inisip ko, parang gusto ko mag-scramble Scramble, tapos lagyan ko ng kamatis. May kamatis pa ako to. Tingin tayo sa rep. Tingnan natin may kamatis pa. Meron. Pwede na siguro yung isa. Pwede na isa. Malaki naman kasi Malaki mga kamatis dito. Pero meron din mga maliliit. Tapos mamaya tanghali, makita ko tingnan natin nakalimutan ko sabihin sa inyo. Yung minarinig kong manok,
Kailangan mamayang tanghali may luto ko na yan. Kasi masisira na yan eh. Good for 2 to 3 days lang ano yan ang pag stay sa ref. Yung ginawa ko, di ba yung may paprika? May kasamang paprika, may kasamang chili pepper. Yan. Chili powder pala. Yan. Ayun mga guys, scramble ko yung itlog. Baka scramble na lang ako. Scramble ko. Yan. Tapos, sama ko na lang yung yung kamatis. Sarap nun, no? Tara. Sarap niyan, mga guys, mga kabayan, ang sarap nun. Tapos, scramble natin. Lagyan natin ng asin, tsaka ng konting bechin. Para may lasa lang. Minsan nga eh, nasobrahan sa alat minsan yung nakaraan. Ayan na. Tapos, shake ko siya. Ayan. Yung mga dyan, yung mga kababayan natin na magagaling magluto, marami silang na-inventong mga luto eh. Kasi, yun nga, lalo na yung sa mga manok, sa baboy. Kasi hindi talaga ako mga sa baboy. Umiwas ako dyan. Maniniwala ba kayo, meron ako kasamahan dati sa Papua New Guinea, no? Hindi ko makain ng baboy. Puro gulay tsaka isda lang. 62 years old. 62 tapos ang galing mag-basketball. Hindi talaga siya kumakain ng baboy. Pero tayo mga Pilipino, di ba? Minsan talagang hanapin natin, lalo pag ang luto, sinigang na baboy. Naku po. Pero hindi ko kumakain yung kasama ko yung sa Papua. Hindi ko siya katrabaho. Nakakasama ko pa rin sa paglalaro ng basketball. 62. Hindi nga siya kumakain ng baboy nga eh. Yun eh. Kaya pa lang gawin yun. Kaya pa lang gawin yun. Hindi kumain ng baboy. Meron pala, no? Ayan, naniniwala na ako. Pero kaya naman eh. Bali kaya naman. Yung sa katawan mo yun, di ba? Sa katawan natin. Siguro, para sa kanya, malakas talaga siya nun. Maganda naman kasi talaga miwas sa mga baboy talaga. Lalo na kapag nagkakaedad ka na. Totoo naman yun eh. Pag tumatanda na tayo, di ba? Nagiging cautious na tayo sa kinakain natin. Ayan, ito uli yung almusal ko. Luluto ko na. Ayan. Luto ko na. Wait lang. Kusa ko na yung apoy. Dito ko sa kabila, sa may baboy niya. Baba ko muna. Kasi, may mga laki to eh. May mga size. Pakita ko sa inyo mga kabayan. May mga size yan. Ayan o. May malaki, may maliit, dalawang magkasilaki. Kaya yung apoy niya dapat, balanse. Kaya yun. Tinanggal ko yung yung pagkain ng kasama ko. Binaba ko lang, okay lang dyan. Baba mo lang dyan. Balik na lang mamaya. Tapos, magsasaing na ako. Ay, fried egg na ako. Ayan. Bali, ito. Buksan ko na yung apoy. Yan. Ayan na. Inoksan ko na apoy mga guys. Wala. Okay na yan.
Bali, konti na lang yung mantika ko. Bibili na rin ako mamaya, kailangan eh. Bibili ko na yung canola oil na bibiliin ko, yung rapeseed oil. Tapos, magpainit ako ng tubig. Habang, pagkapainit ako, dalawang beses ko pinapainit. Para yung, syempre, yung kulo, di ba, mga ano. Kasi, ginagamit natin yung painitan lang eh. Pero madalas, yung mga kaugalang Pilipino, takure. Di ba? Ganun yung ginagamit ng mga Pilipino. Ng mga panahon noon, takure. Which is maganda yun kasi sa apoy eh. Pinapainit po sa apoy. Pero ngayon kasi, gamit natin mga high-tech na kasi ngayon, di ba? Yung high technology na. Yung painitan. Yan yung saksak mo lang tapos kung painit ka, ayun na yung kumukulo na. Tapos pwede mo na gamitin. Kaso nga lang, ganun talaga mabilis kumulo eh. Hindi kaya sa pag sa takore, di ba? Pag ka sa apoy, matagal. Ramdam mo talaga yung apoy eh, na nagagaling sa yung sa ilalim tapos yung takore mo, di ba? Yung usok nun, yung init nun. Iba yung iba yung pagkainit niya. Sabi nga raw nila, kapag luluto, di ba? Mas masarap talaga lutuin ang pagkain sa sa apoy. Tingnan nyo, di ba, sa mga restaurant, talagang pinapasayaw pa yung mga kawali, pinaiikot-ikot pang gano'n, di ba? Kasi doon talaga niluluto yung mga marami silang mga dyan. Siguro malaki yung sa mga malalaking hotel, sa mga lalaking establishment, di ba? Hindi lang ganito yung kalaki yung nila, yung ginagamit nila lutuan, malaki talaga, malawak. Sabay-sabay yan. Isa nga, yung chef, dalawa pa. Diba, maraming chef. Depende eh, pag malaki yung company. Sa apoy lang naman, di ba? Lang pinaiikot-ikot nila yung kawali eh. Kasi masarap talaga lutuin yung pagkain mga kabayan sa apoy. Pero kasi ngayon minsan, may may mga dekuryente na kasi. Sakasak mo lang, tapos lagay mo yung kaldero mo, umiinit na yon. Kasi kuryente na nga. Meron din dito sa UK yung sa mga mayayaman yung nagamit nila eh. May pambayad ng kuryente. Yan ang nagamit nila, yung mga mayayaman. Piprito ko na. Uminit na yung inaako lang konti yung apoy. Ko muna yung yung kamatis. Nung nakaraan pala, di ba? Yung nagbaon ako, di ba ganito rin baon? Yung ba yan? Baka sabihin hindi bumibili na nagtitipid. Baka sabihin ng mga kabayan natin, nagtitipid si kabayan na may pera naman. Di ba? Ang iniisip ko rin eh. Baka, yun nga. Hindi naman. Talaga na ito nga yung yung ganito kasi ako kumain. Ganito ako kumain mga kabayan. Yan ang inaab ng katawan ko eh. Pero, dito pag minsan nasa nasa care homes ako minsan kasi dyan, di ba, inaalagaan nila yung mga matatanda, yung mga bata, may mga sakit sa pag-iisip, may mga iniiwan ng mga anak, yung mga magulang nila. Kumpleto nga dyan, di ba? Sa care homes na dyan yung kusina, yun. Nakakalimutan ko sabihin sa inyo. Minsan kumakain ako dyan. Yan. Explain ko lang Totoo yun mga kabayan, totoo yun, kumakain ako doon. Pinapakain nila ako minsan pag Hindi lang ako, makasamahan ko. Kasi, kumbaga, nagtatrabaho kami sa kumpanya namin. Kumpanya namin ang may-ari nun. Eh, syempre, pag may doon, pwede kami doon. Pumunta sa kusina, magtimpla ng tea, kumain. Naranasan ko kumain ng sobrang dami. English foods. French fries, potatoes, chicken, burger. Magkakasama sa isang plato, laki. Sabi sa inyo eh. Madalas yun. Pag may trabaho kami, madalas.
Ayan. Kaya, nararanasan ko yung mga kababayan, mga guys. Nararanasan ko yun. Nakakain na masarap. Kaya, yun. Ano na, pag gumagawa kami, doon sa, malapit sa kusina, minsan nire-repair namin yung pintuan sa kusina. Yan, nilulutuan pa nga kami ng mga cook dun eh. Oh, tatanungin ano, what do you want? Tell me, sasabihin ako, no, I'm shy, I don't want to eat. No, it's okay, sasabihin nila. You can eat here. I'm cooking food, I'm preparing some food you can eat. Why not? You're working in the same company. So, pag sinabi ko na, I want green tea with the milk, and with sugar. Kasi wala naman silang honey doon, kaya konti ng sugar. Yung kalating kutsarita eh. Wala kasi silang doon, wala silang honey yan. Ino-order ko yun. Tapos yun. Maghahanda na sila, kakain na kami. Kasama yung mga puti. Kasama yung mga puti. Na tawag dito. Ako makain din. Nahihindo ko pisa guys kasi nagme-message yung asawa ko eh. Dali lang. Tawagan ko nga. I-post ko muna sandali. Dali lang. Wait, post ko tawagan. Tapos tuloy tayo.